Ipapabasa ko sa inyo, o ipapakita ko sa inyo mga kababayan. Itong statement ni Clarita Carlos, the former National Security Advisor ni Bangag Marcos Jr. Doon sa mga issue na si Marcos Jr. ay isang cocaine addict. Ito ang sabi ni Clarita Carlos. Grabe ano? Kawawang Pilipinas pag ganitong mga professional natin ay puro mga bubu at mga stupidong pag-iisip. Ito ang sinasabi niya. Oh. The Marcos couple are New Yorkers. Mga New Yorkers daw. Ang mga way of style nila and living daw ay mga New Yorkers. Mga taga New York. Ang mga putang ina na hindi naman nakatira sa New York. Lahat ng tao doon nagda-drugs. Sabi ni Clarita, parang hindi na bago sa kanila daw yun. Yung part ng kanilang buhay, I am not justifying it. I am simply describing what the life in New York. Okay, ito ang komento ko sa iyo, Lola Clarita Carlos, ha? Nakapanggigil ka, no? Nanggigigil ako dito, nang basa ko tong statement mo, Nakakawalang respeto sa'yo, sa totoo lang. Matanda ka na, pero wala kang pinagkatandaan. Ha? Madam Lula Clarita Carlos, kung may utak ka, unang-una, ang Marcos family, pati ang asawa niyang drug addict, si Lisa Butod, ay hindi nakatira yan sa New York. They are here in the Philippines and he is her husband, si Bangag Marcos Jr., na naghimod puwit ka, na matanda ka, ay isang presidente ng Pilipinas. Nakasalalay po lahat ng buhay ng 120 million na mga Pilipino sa isang leader, sa presidente natin. Tapos, hahayaan lang ba natin na ang nagpapatakbong leader ng bansa mo ay isang cocaine addict na drug user na wala na sa matinong utak? Pag nagsasalita nga, nagkabulol-bulol, nagkangiwi-ngiwi yung bibig, paulit-ulit, matagal makapag-isip, matagal makapagbigkas ng salita, dahil yung utak ay puno na ng droga, hindi na nakapag-function at hindi na nakapag-catch ng mabilis ang IQ ng hudas na bangag na yan dahil drug user. Madam, hindi mo ba nakikita, hindi mo ba naririnig kung paano nagsasalita si Marcos Jr.? Sa expression ng pagsasalita niya, sa mukha niya, hindi mo ba nakikita, Lola Clarita Carlos? Pati siguro yung mga wrinkles mo, baka hindi mo nakikita, ano? Ayusin mo yung wrinkles mo. Malaki ang binigay sa'yo, di ba, ni Lisa Marcos na generous allowance. Putang ina, i-justify mo? Sasabihin mong sanay na sila yan, parang wala lang sa kanila yan. Bakit? Sa example ko na lang sa iyo, Lola Claring. Kung yung anak mo ay isang drug addict, na lulong sa addict, ayon kay Senator Amy, lulong si Marcos Jr. sa cocaine, sa drugs. I-example ko sa iyo kung yung anak mo ay isang lulong sa druga. Pabayaan mo na lang ba? Okay lang ba sa iyo? Okay lang ba sa iyo dahil New Yorker? Kung galing sa New York yung anak mo, halimbawa lang yun? Okay lang ba sa iyo magdudruga? So okay lang sa iyo ngayon ang Pilipinas na puno ng mga drug addict? Lumalala ang mga druga sa Pilipinas ngayon under Marcos administration, okay lang sa iyo pala. Sana ma-rape ka ng drug addict, ano? Kasi isa kang buba. Nakakapanghinayang, nakakagigil sa isang professor na katulad mo, na estupido mag-isip. Gusto mo lang talaga,
Na okay lang, yan lang ang masabi mo, okay lang magdruga si Marcos. Alam mo ba kung ano ang utak ng isang drug addict? Yung mga nakakulong na mga drug addict, naririnig mo ba kung paano sila magsalita? Paano sila mag-hallucinate? Kaya nga si Marcos mismo nagsasabi na si BBM na, oh, nakakausap niya na gabi-gabi yung ama niyang nabulok na patay na. Dahil hallucination yan eh. Ha? Sa sobrang pagkalulong sa druga yan eh. Kaya ganyan na ang tumatakbo na sa utak ng mga drug addict eh. Hindi mo alam eh. Subukan mo kaya. Mag-user ka. Mag-cooking ka, Lula Clarita. Titingnan natin kung ano ang takbo ng utak mo, kung maayos ba ba, kung plastado pa ba yung utak mo. Nakapanggigil yung komento mo ah. New Yorker. Eh bakit andito sila sa Pilipinas? Sana doon sila sa New York nakatira, hindi dito. So wag mong itulad ang Pilipinas sa New York. Hindi naman lahat ng mga taga New York ay mga drug addict. Ha? Parang sinasabi mo na ang mga taga New York sa Amerika ay mga drug user, mga drug addict. Yun ang ibig mong sabihin? Putang ina, hindi nakatira ang pamilyang mga drug addict na Marcos sa New York. Dito nakatira sa Pilipinas. At beside that, he is a president. Ang drug user na presidente ay isang national trait sa bansa natin. Dahil hindi plastado ang pag-iisip pag ikaw ay gumagamit ng druga. Naintindihan mo ba yan? Kaya gusto niya nang isulong tayo sa gera ng China eh. Dahil yung utak niya, kahit hindi niya kalaban yung China, nagiging kalaban niya na. Dahil sa pagkalulong ng utak niya, iba na yung takbo ng utak niya. Puro na druga yung pumapasok na laman doon sa utak niya. Nakapanggigil ka, professor ka, at beside that, Madam Clarita, ito ang tandaan mo ha. I-remind ko sa'yo. Tahimik ka ngayon about sa smuggler, di ba? Sa smuggling na involved si Lisa Marcos. Di ba noong na-assign ka ni Bangag as a National Security Advisor, ikaw ang unang nagpasabog, nalaman mo sa iyong mga security, sa mga yung putang inang investigasyon mo, nalalaman mo, di ba nagpasabog ka? Nasangkot ang kapatid ni Lisa Marcos, si Martin Aranita sa smuggling? Mga sindikato sa smuggler, di ba ikaw? Nagpasabog noong national security ka pa, tapos nang sinabi mo yan, sinibak ka at binigyan ka ng generous allowance ni Lisa Botod. Siguro yung generous allowance para bayad sa mananahimik ka na. Yun ang ibig sabihin dyan, mananahimik ka. Shut up, matanda. May pira akong ipalamon sa'yo. Parang ganon yung ibig sabihin ng generous allowance. Magkano? Madam Clarita, Lula Clarita, magkano binigay ni Lisa Marcos sa'yo na generous allowance? Di ba ikaw mismo nagsasabi, thank you for your generous allowance? Di ba sinabi mo yan sa message mo? Sa letters mo? Kasi na-booking mo. Sa sarili mong investigasyon noon na si Lisa Marcos at si Martin Aranita ay mga kasabwat ng mga smuggler noon sa Sibuyas. At ngayon lumalabas na ang katotohanan na galing kay Saldico. Di ba? Totoo? Yan pasabog na ni Saldico na si Lisa Marcos ay involved sa smuggler at yung kapatid niyang si Martin Aranita. Mismo ikaw, kaya ngayon tahimik ka na. Magkanong generous allowance binigay sa'yo na wala kang katandaan, kapal ng mukha mo, mukhang pera ka din. Wala kang dignidad na pagkamatanda ka. Ba't hindi mo i-booking ngayon? Kasi pinasabog na ni Saldico na si Lisa Marcos at si Martin Aranita ay involved sa mga smuggler ng onions. Kaya pala umabot ng 800 ang kilo ng onions dahil mga sindikato ang mga putang ina. Di ba na-booking mo yan? Tapos gusto mong kausapin si Marcos Jr. noon at hindi ka nabigyan ng chance. Hindi mo nakausap ng face to face si Bangag.
And then, binigyan ka ng generous allowance. Ikaw mismo nagsasabi niyan. From your own words, thank you for your generous allowance. Magkano, madam? Para manahimik ka, magkanong generous allowance na binigay ni Butod sa'yo? Pira namin yan, putang ina ka, matanda ka. At ngayon magsasabi ka pa, New Yorker, okay lang? Parang wala lang sa kanila yung magdadruga? Putang ina ka, isipin mo, presidente yung putang ina kung ganyan ang ibig mong sabihin. Hindi nakatira yung putang inang Marcos family ng mga drug addict na pamilya at mga magnanakaw, hindi nakatira yan sa New York, dito yan sa Pilipinas at dala niya ang 120 milyon na buhay ng mga Pilipino. Kaya okay lang sa'yo. Kung ang anak mo magdudroga na walang sa gobyerno, okay lang yan. Sabihin mo yan sa anak mo, sige mag-cocaine drug addict siya. Pag private lang siya na tao, okay lang yan kung private ka na tao. Pero presidente ang pinag-usapan natin dito. Lula Clarita, security ng bansa, security ng 120 milyon na Pilipino, buhay namin nakasalalay dyan sa isang presidenteng drug addict. Kaya wag mong i-justify na okay lang ang magiging drug user. Dahil hindi nakatira sa New York ang mga putang inang drug addict na pamilya. At pati ikaw, mukhang pira ka. Tahimik ka ngayon na nabuking mo noon. Tahimik ka na ngayon sa pasabog ni Saldico about sa expose niya na involved si Martin Aranita, kapatid ni Lisa Marcos, involved sa smuggling sa onion, sa sibuyas. Tahimik ka na dahil nabigyan ka na ng generous allowance. Nilalamon mo na ang pera ng mga taxpayers. Pira namin yan, putang ina ka. Kaya manahimik kang matanda ka. Professor ka pero wala kang utak. Pag nagsalita ka, isa kang estupida. Yan ang masasabi ko sa'yo. Kapal ng mukha mo. Ayusin mo na lang yung pagmumukha mo. Pagmukha mong labi mong dami mo ng kulubot. Tang ina kayo, nakapanggigil kayo eh.